Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Okay, kung nandun na po kayo, ito po sinasabi from ESV. 1 Corinthians 15, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And by His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them. Though it was not I, but the grace of God that is with me. Father God, tulungan niyo po kami in understanding the possibility of holiness, O God. Paano ba ito nangyayari? Paano ba nagporsige si Pablo sa pagsunod sa iyo, pero hindi siya ang siyang lumilitaw na may akda, kundi ikaw pa rin at ang biyaya mo. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin kung paano kami mamumuhay na may kabanalan, pero hindi sa aming sariling kakayanan. Paano man ito mangyayari, Panginoon, ay dalangin ko po na maging malinaw sa bawat isa. Thank you, Father God. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon po itutuloy ko yung ating series, yung part 2 ng Possibility of Holiness, dun sa series natin na Holiness series. Nung una kong diniscuss sa inyo, ay ano ba ang role ng Holy Spirit para tayo maging banal? Natatandaan niyo yun? I think this was 3 weeks before. Diniscuss ko sa inyo yung holiness. Ano yung role ng role ng Holy Spirit? Balikan niyo nga yung notes ninyo. Ano yung role ng Holy Spirit para maging banal tayo? Ano yung ginagawa niya? Ina-expose niya yung sin, tapos He makes us understand the Word, or He illumines the Word, tapos focus unto Christ. Para makita natin yung glory ni Christ at laging si Christ yung siyang dahilan ng lahat ng bagay. Okay, ngayon, gusto ko maging malinaw. Kasi question yan Pastor, possible ba talaga na maging banal ang isang tao habang nandito sa lupa? Hindi nyo ba napansin na tinatawag na ni Paul, ni Peter, yung mga Christians as saints? So, ang tanong, possible ba talaga? Yes. The problem is, ang iniisip ng marami kapag sinabing banal, iniisip natin perfect. No. Hindi po ganun yun. Sainthood or pagiging saint or holiness doesn't mean that you are perfect. Kasi yan yung pinakain at isinaksak sa utak natin ng simbahang Romano-Katoliko. Tama po ba? Na kapag saint ka, you are sinless. Kaya nga kapag nagdadasal ng Hail Mary, parang si Mary parang hindi nagkasala, tama ba? Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Saan doon yung sinasabi na wala siyang kasalanan? Wala. In fact, hindi nga siya sinabing wala siyang kasalanan, but punong-puno siya ng grasya. Ano ibig sabihin nun? The grace of God, yung habag ng Diyos, yung matinding kahabagan ay ibinigay sa Kanya. Therefore, hindi siya exempted sa sin. Tama? She is full of grace. Hindi ibig sabihin na graceful siya, but she is full of grace. Magkaiba yon. Tama? Magkaiba yung graceful, magkaiba yung full of grace. Diba? Pagka kasi graceful, mahinahon siya, mahinhin, di ba? Yan ang ibig sabihin ng graceful Hindi siya ganon. Yun ang pinoportray sa atin. Mary is graceful. Mali. Mary is full of grace. Therefore, the grace of God abounds in her. Binigay ng Diyos yung mayamang biyaya sa Kanya. Therefore, ibig sabihin, may mga kasalanan si Mary, pero binistowed sa Kanya, binigay sa Kanya yung punong-punong biyaya ng Panginoon, kaya siya ginawang nanay ni Jesus. Diba?
In fact, that praise is in the Bible. Mary, di ba? Full of grace, the Lord is with thee. It is what it was said by the angel Gabriel. Sa Luke, sinabi yun. So, wala tayong duda doon. Ang duda lang natin doon sa Holy Mary. Doon na tayo magkakaroon ng question. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Doon tayo magkakaroon ng problema. Why? Yung definition ng holiness nila, ng Roman Catholicism, means that Mary is graceful and Mary is perfect. Yes, sinless. Kaya niya sinabing holy, yung Holy Mary. Ano pa? Yung word na Mother of God. Ano pa? Yung mediatrix part. Yung mediatrix part. What is the mediatrix part doon? Pray for us, sinners. Kami lang yung sinners, ikaw hindi. Wrong. So ang tanong, can anybody, as a Christian, be a holy person? The answer is yes. The answer is yes. Ang tanong lang is, how? How? There is a big role of the three agents in our lives that will make us holy. Okay? Tatlong agents sa buhay natin na magpapabanal sa atin at tutulungan tayo para wag gawing banal. The first agent is what I've discussed to you before, and that is the role of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay siyang gagawa ng paraan para tayong pabanalin. Trabaho yon ng Holy Spirit. Okay? Tingnan po ninyo 1 Peter chapter 1 verse 2. Punta tayo sa 1 Peter. Chapter 1 verse 2. Ano sabi dito? According to the foreknowledge of God, the Father in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. Ano sabi doon? In the sanctification of the Spirit. Ano ibig sabihin? The Holy Spirit is the one that sanctifies us. Tayo po ay pinapawalang sala ng Panginoong Hesus nung namatay siya sa cross. Okay? Nung namatay siya sa cross, binayaran niya si God the Father sa ating mga kasalanan. So, bayad na tayo. Bayad tayo. Lahat ng sins natin, mula noon hanggang sa future, hanggang sa magkita tayo ng mukhaan kay God, bayad na po yan lahat. Okay? Alam niyo po ba yan? That is already paid. Okay? Pero, hindi po tinapos ni God yung trabaho doon. Because, even though that we are living here at hindi pa natin siya kasama, dito pa lang po ay sinasanctify na tayo. Ano ibig sabihin? Unti-unti po tinatanggal ni God, tinutuklap, binabakbak, pinapait, okay? Chinichisel yung ating mga buhay para ma-mold sa tamang pamumuhay ang bawat pagkatao natin. Kaya nga, hindi kayo dapat magtaka why many expect that we should be holy and we should live a holy life. Isipin niyo kung isang tao na sinasabing Kristiyano siya tapos magnanakaw siya. Isang Kristiyano siya, sinasabing Christian siya, umaating siya sa Word of Life tapos manyakis yan. Tapos pagka tumitingin siya talaga naman parang nahuhubad pagka tumitingin. Isipin niyo kung ganun siya. Anong isipin niyo nun? Anong reaction niyo for that kind of person? Ano? Di ba? Sira agad ang testimony yan. Aayawan niyo, parang hindi naman totoo yan. Parang peke naman. That's why the Holy Spirit moves to mold our personalities, our beings, to live just what the way we should. Kung anong buhay ang dapat nating ipamuhay. Are you ready for that?
Are we ready to be sanctified by the Lord? Alam niyo yung problema, if you don't have that kind of heart, kapag wala kayo sa puso ninyo na gusto niyong maging banal, baka hindi kayo anak. Di ba? Hello? Pag hindi kayo nag-struggle sa sin, pag hindi kayo nagkakaroon ng gusto kong sumunod kay God, nagkakaroon pa kayo ng ganong desire? Na excited ba kayo kapag gusto nyong umattend kapag Sunday? Excited ba kayo kapag mamimik niyo yung mga believers? Excited ba kayo sumunod kay God, magbasa ng Bible? Alam ko may mga struggles, may mga times na ayaw nyo, pero hindi yun mawawala. May mga times na ayaw nyo, may times na hate niyo. Parang si Martin Luther, just what I discussed to you before, last week. Sabi nga sa inyo, di ba? Si Martin Luther, dumating pa yung time na sinabi niya, there are times that I hate that God. I don't love Him. Kasi ano yung tumama sa kanyang verse? You shall love the Lord with all your heart, soul, and strength. Sabi niya, hindi ko ginagawa yon all of my days. Tumarating yun, di ba? Pero, hindi na pwedeng mawala. Actually, kaya nga siya nagkaganon si Martin Luther kasi merong nabuhay sa loob niya na talagang takot siya sa Diyos na yun. Okay? Merong nagtutulak sa atin para maging holy. Okay? So, we will have a short review yung ginagawa ng Holy Spirit para lang dun sa kaalaman din ng iba. Tingnan niyo rin po ito. Romans chapter 8, verse 9. Nabasa natin ito nung nakaraan, pero gusto kong makita ninyo ulit. Romans 8, 9 hanggang 13. Verses 9 to 13. Romans 8, verses 9 to 13. Ito pa sinasabi, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. Yan, linawin natin to Anong ibig sabihin that a Christian is in the Spirit? Maghahalakak ba yan? Magtututumba ba yan? Okay, tatatalon? Yung ba ibig sabihin? Hindi. In fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Malinaw po yan. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ibig sabihin, binuhay si Christ ng Holy Spirit, yun din yung bumuhay sa atin kaya tayo na born again. Yung tinutukoy dyan is the regeneration. Patay tayo inward sa loob, pero because of the Holy Spirit, tayo ay nabuhay. Nakakilala tayo kay God. Kaya kayo tumanggap. Kaya kayo nanampalataya sa Panginoon. Therefore, yung inyong pagtanggap kay God ay hindi ninyo kagagawan. Sino may kagagawan nun? Si Holy Spirit. Verse 12. So then, brothers, we are debtors. May mga utang tayo, not to the flesh, to live according to the flesh. Okay? Hindi sa flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Okay? Nakita niyo yon? Ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay sa flesh, but to the Spirit. The Holy Spirit is the one who has His power to bring us alive. So, paano ang ginagawa ng Holy Spirit? Nabanggit ko sa inyo noong nakaraan, inano rin ni Ate Liza, kanina ni-review natin. He exposes sin, He illumines the Word, and He unveils our eyes para makita natin lagi si Christ. Para magkaroon tayo ng focus lagi kay Christ. Si Christ, si Christ, si Christ. Okay? Pero paano yan? Okay? Paano ginagawang holy ni Holy Spirit ang tao? Okay? Una, ito yon. Ito yung mga gusto ko makita ninyo. The Holy Spirit is the one that gives us strength and power in our being. Ibig sabihin, siya yung nagbibigay ng lakas sa atin para makayanan natin yung mga bagay na yan. Kaya kayo nakakatanggi sa sin.
Kaya kayo nakakaiwas sa tukso. Hindi dahil matatag kayo, but kundi dahil sa gawa ng Holy Spirit. Read Ephesians chapter 3, verse 16. Okay? Ephesians chapter 3, verse 16. Ang sabi dito, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Ibig sabihin, makakatanggi lang kayo, magiging malakas lang kayo spiritually kung dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin, kaya kahit na anong alok sa'yo ng tukso, okay, kung wala yung Holy Spirit, ano mangyayari sa'yo? Bibigay ka. Bibigay ka. Okay? But because of the inner power na binibigay ng Holy Spirit, yan yung inner power na sinasabi, hindi yan yung kapag pinatch kayong gano'n, bigla kayong bubulagta. Tapos pagdating niyo sa bahay, pareho pa rin naman yung buhay niyo. What the Bible says, the inner power na binibigay niyan ay yung strengthening of our inner being. It is the sanctification. It is for you to be holy. Kaya nga siya tinatawag na Holy Spirit. Kasi He will make you holy. Tama? Pangalawa, hindi lang yan. The Holy Spirit also gives gifts to the body of Christ for the body of Christ to be edified. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng gifts para ma-edify yung isa't isa sa atin. Iba-iba yung gifts sa atin. Okay? Sa akin, ang kaloob ng Panginoon, binigay niya sa akin na trabaho sa ministry is to preach the Word. So, in this case, I hope that God uses me to edify the body in this ministry. Tama? Okay. Merong mga tao na ang kaloob ng Panginoon ay pagtulong. Therefore, sa pamamaraang yon, ginagamit sila ni God para matulungan yung mga kapatid at mapalakas yung kapatid na yon. That makes a person, okay, that makes the church more holy. Kasi kapag ginagawa ng bawat isa yung ating ministry sa body of Christ, everyone will be edified. Tama? Isipin ninyo kapag ang isang mananampalataya ay lulong sa sin. And he will be put by God sa isang congregation that everyone is doing their part as a minister. Somebody encourages, somebody prays, somebody helps. Ano sa tingin ninyo ang magiging effect nun sa isang tao na lubog sa kasalanan? This person will realize that he should obey the Lord. Tama? The Holy Spirit is the one who gives the spiritual gifts. Okay? Pangatlo na ginagawa ng Holy Spirit sa yung kung paano siya kumikilos. Okay? Yung binigay ko sa inyo yung tatlo last time, yun yung ministry ng Holy Spirit. But what the Holy Spirit does in the church, ito yun. Yung kanina yung power ng pagbuhay sa loob, pagbibigay ng inner power sa tao para ma-sanctify. Pangalawa, yung pagbibigay ng kaloob for everyone to minister to one another. Pangatlo, si Holy Spirit rin po ang nagbibigay ng fruit. That's why it was called the fruit
of the Spirit. Ibig sabihin, hindi nyo matututunan yung real meaning of love. Ibig sabihin, hindi nyo matututunan yung real meaning ng obedience, ng patience, ng lahat ng virtues na binanggit ni Paul dun sa Galatians, if not by the Holy Spirit. Hindi nyo yun kakayanin on your own. Kahit anong gawa nyo, it's not by you. It's His power. Diba? Hindi ba napansin noon, hindi kayo ganyan? Diba? Noon wala kayong pasensya, wala kayong pag-ibig, maramot kayo, makasarili tayo. Pero because of the Holy Spirit indwelling in us, the fruit springs out, lumilitaw na. It is the work of the Holy Spirit. Okay po? Yan yung ginagawa niya sa church. Yan yung kanyang, that is how He works. The Holy Spirit works. Okay? At ang ministry naman ng Holy Spirit, gaya nga, reviewin natin yung ministry ng Holy Spirit. Sabi ko sa inyo, ina-expose niyo yung sin ninyo natin. Pinapakita niya. Maybe He will use conscience, or maybe He will show you circumstances. Minsan, hindi nyo alam, nakakapanood kayo ng movie na bigla kayong, parang, ako yun ah. Diba? Minsan merong magkikwento. Minsan nga, chismis lang, makakarinig ka sa jeep, nagchichismisan, parang ikaw yung pinagchichismisan eh. Minsan, kanta pa eh. Diba? Parang ako yun ah. Parang may gustong ayusin sa'yo si God ah. Diba? Parang strumming my face with His finger. Parang gano'n, no? Sing my life with His words. Parang gano'n. Parang nalalantad kagad. It is the work of the Holy Spirit to show you your sin. Whatever His way, He will. Sa anumang pamaraan na gagawin niya, sigurado gagawin ng Panginoon na ilantad yung kasalanan ninyo. Maybe through the preaching of the Word. Maybe through simple conversations. But what is sure, God will show you your sins. Hello? Huwag nyo naantayin na katulad ni Paul na mahulog kayo sa kabayo. Di ba? Baka inaantayin nyo pa yun. Hanggat hindi ako hinuhulog ni God sa kabayo na parang si Pablo, tapos biglang merong liwanag na maliwanag, tapos sasabihin, Pablo. Sabihin pangalan mo, Jonet. Hanggat hindi ganun, hindi ako maniniwala. Huwag nyo naantayin yun. Si Paul nabulag ng linggo yun. Gusto nyo yun? Di ba? Sabi nga ng ibang commentaries, commentary, yung sakit daw ni Paul, possible na sa mata eh. Saka malamang daw, iika-ika maglakad si Paul kasi nahulog sa kabayo eh. Malamang medyo na iika-ika na yun. Ano lang yun? Wild imagination. Okay? Naintindihan niyo po kung paano gumawa ang Holy Spirit sa buhay natin? Hello? Now, punta naman tayo, ano naman ang role ng gospel? Okay, kanina it's the Holy Spirit. Ngayon, ano ang role ng gospel? Bakit importante ang ebanghelyo? Ano yung ebanghelyo? What is the gospel? Jesus what? He died? Para ano? Bakit namatay si Christ? To save, to pay our sins. Tapos, hindi natapos sa pagkamatay, huwag niyong tatapusin ang gospel sa pagkamatay. Importante that He rose again. Why? Yon ang patunay na tayo rin ay muling bubuhayin. May buhay tayo. Okay? So, anong role ng gospel? Ano ang halaga kung bakit merong gospel? First, number 1, gospel is important in holiness. Ito ay napaka-importante sa possibility na tayo ay maging holy. Bakit? Kasi ito ang siyang magbibigay o magtutulak sa atin for the sense of gratitude. The gospel encourages us, okay, to be holy in sense of gratitude. Ibig sabihin, ang pag-unawa mo sa ebanghelyo, ang siyang magtutulak sa iyo para magpakabanal. Hello?
Example. Alam niyo, mahirap maging anak ng pastor, mahirap maging pamilya ng pastor, madalas kasi nakikwento yung buhay niya. Yung kambal, ano yan, every achievements nila, kasi ano ko may pagka, ang ginagawa ko sana, binibigyan ko sila ng reward every time na meron silang maganda achievements. Okay? So, may ano na yan, meron nang pinag-uusapan yan, nagugulat na ako, nagbubulungan na yung magkapatid pagka yung malapit na ang quarter exams, malapit na ang gradings. Kaya yung nag-uusap kasi meron na yung hihingin. Okay? Bigla na lang yan maglalambing, tapos bilang, Daddy, pwede ba sa ano, ganyan. Okay? Sigurado ako lahat ng bata naman, pag binigyan ninyo ng something, pag binigyan nyo ng regalo, binigyan nyo ng reward, especially sa mga anak. Okay? Ano ang nangyayari pagkatapos yung bigyan ng regalo? Thankful. Ano pa? Naglalaks ba pagkatapos yung bigyan ng regalo? Sino sa inyo yung mga na-experience na magbigay ng mga regalo sa anak? Anong ginagawa ng mga anak pagkatapos bigyan ng regalo? Sisipagin, di ba? Sinisipag yan. Ano ba? Ang babait niyan, di ba? Lahat ng utos nyo, opo. Yes, Daddy. Anak, pakikuha mo to. Yes, Daddy. Ang bilis, di ba? Di ba? Kaya ako, pinaka-enjoy ko talaga yung time na yon. Yun yung pinakamasarap na time, yung pagkatapos mo magbigay ng reward. Kasi sigurado lahat ng iutos mo, yes, Daddy. Tama? Yung mga parents, tama, di ba? Si Pearl sa si Alvin, mararanasan niyo yan. Pagkatapos yung magbigay ng reward or ng gift, sigurado yun, talaga naman, yes, Daddy. Tama ba, Jo? Ganun ba talaga? Pagkatapos ng gift talaga, lahat ng sabihin niyo talaga, sure yan. Walang agatol-gatol yan. Okay? Hindi naman tayo nagbibigay ng reward para maging ganon. Right? Pero yan ang normal reaction ng isang tao because he is being given something. Tama? Kahit naman sa office subukan nyo ma-promote kayo, ano gagawin nyo? Sipag, papakita mo, pinromote ako I deserve this. Di ba? Mahihiya ka. Pinromote ka, tapos wala ka palang kwentang magtrabaho. Ipuprove mo muna, saan ka na magtamad-tamadan mga ilang months after. Ganun ba yun? Di ba? Usually, a common reaction of somebody who's being rewarded, okay, is he will boost his, hindi lang moral, but initiative. Kumbaga, nandun talaga yung kanyang paggawa, talagang pagpupursige. The gospel should give us also the same reaction. Nung sinave tayo ni God, hindi nyo ba napansin na sobrang active ninyo nung na-realize nyo that you are saved? Tama ba? Nung naintindihan nyo yung gospel na niligtas ako ni God, na minahal ako ni God, grabe yung joy ko, na ayaw mo tumigil sa kababasa ng Bible at ayaw mo tumigil, kung pwede na mag-pray ako na mag-pray, magpe-pray ako na magpe-pray. The gospel should always be reminded because the gospel will always show us that we should be grateful before the Lord. Kaya yung kanta ni Don Moen, favorite ko yun. Forever grateful. And I'm forever grateful to you. Bakit? Ano yung nagre-remind sa kanya? You did not wait for me. Diba? Hindi mo ko inintay na ako lumapit sa'yo. Si God ang siyang gumawa ng paraan to save us. Siya yung naglapit sa atin. Tandaan ninyo ang sabi ng John, it is the Father who brings us to Christ. It's not you, it's God. If you would only be reminded na si God ang siyang gumagawa sa bawat sandali ng buhay mo, you should always be
grateful. Hello? Tama po? Tama po ba? If we only understand na lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa atin, we cannot repay God. Tama? Cannot repay God. Pangalawa, anong ginagawa ng gospel? Ang gospel din, ang siyang maglalagay o magbibigay sa atin ng katotohanan kung sino tayo. The gospel shows us, okay, our position and pushes us to holiness. The gospel shows us our position and pushes us to holiness. Ano ibig sabihin? Ilalantad ng gospel, sino ba tayo? Ano sabi ng gospel? Ano tayo? We are what? We are sinners. Therefore, ano kailangan natin gawin? We must pursue obey God. To obey God. We must pursue obeying the Lord. Because those who are not saved remains sinful. Nananatili silang sinful. Nananatili silang sinners. Tayo, we are already forgiven. Dati tayong sinner, nilipat tayo sa pagiging forgiven. Therefore, we should act like one. Yan ba ang mga pinatawad? Bakit parang hindi naman? Bakit? Inuulit-ulit eh. Anong gagawin nyo sa isang tao na paulit-ulit, inuulit-ulit pa rin yung kasalanang ginawa sa inyo? Di ba magagalit kayo? Tama? Kung ikaw yung nagkasala ng ganon, pinatawad ka, anong gagawin mo? Sa office, nahuli kayo, red tape. Okay? Nahuli kayo. O kaya, nagnanakaw kayo ng supplies. Okay? Kasi inuwi mo yung isang box ng staple wire. Nahuli. May CCTV pala, binulsan nyo. Nakita kayo sa CCTV, hindi nyo alam. Sabi ng boss mo, sige, patatawarin na kita. Anong gagawin nyo? Ulitin? Gagawin nyo, bond paper naman. Para hindi na staple wire. O kaya paper clip naman. Anong gagawin nyo? Ulitin nyo? Hindi na, di ba? Why? Because you are already forgiven. The gospel shows us our position. At dapat natin yung laging maalala, ano bang posisyon ko? Asan na ba ako? Dati akong sinner. Dati akong makasalanan. Pero ngayon ako ay pinatawad na. So kung pinatawad na ako, ano na ngayon dapat ang akto ko? Ano dapat ngayon ang aking ginagawa bilang pinatawad? Hello? Naintindihan nyo? Okay? So, yun yung role ng gospel. Una, anong ginagawa ng gospel? Ina-encourage tayo para maging grateful tayo, mapagpasalamat. Dahil sa ating kapatawaran, tayo nagpapasalamat, dapat tayo mabuhay ng may kabanalan. Pangalawa, tinuturo ng gospel anong posisyon natin. Dati tayong makasalanan, ngayon tayo ay pinatawad, so dapat tayong mamuhay ng may kabanalan. Pangatlo, ano ang role ng faith? Matapos na natin yung Holy Spirit, matapos na natin yung role ng gospel, ano ang role ng faith? Totoo that by faith, we are justified. Yung kaligtasan, wala tayo ambag dyan. Ang kailangan mo lang is panampalatayanan ngayon. Naliligtas ka ng Panginoon. Siya yung gumawa. Even your faith, siya yung nagbigay. Okay? So, ano naman ang role ng faith sa pagpapabanal sa atin, sa sanctification sa atin?
Okay. Number 1, faith. Okay. Can be our guide in trusting the promises of God. Even sa sanctification, kailangan nating panampalatayanan na kaya lang tayo nagiging banal dahil gawa lahat ng God. Ibig sabihin, ipapaalala ng pananampalataya sa atin ano yung mga ginawa ng Diyos at mga gagawin pa sa atin. Paano yun? Okay? Ang sabi ng Romans 8, verse 16 to 17, Romans 8, verses 16 hanggang 17. The Spirit Himself bears witness with our spirit we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and then fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Pag nabasa niyo yan, anong gagawin niyo? So sinabi doon, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs. Anong gagawin niyo pagka nabasa niyo yun? Matutuwa lang po. Ano ba? Yun lang? Ano po, Ate Liz? We will... Yes. O ano pa? Sisikapin yung maklaim. Or in other words, you will trust the Word of God. Tama? Pananampalatayanan mo that we are heirs. We are children. Meron ba kayong pwedeng gawin para maging children kayo ni God? Meron? Wala. Meron ba kayong pwedeng gawin para maging madagdagan ng yung pagiging heir ninyo? Para maging tagapagmana kayo? Wala. Anong kailangan lang natin? Anong pwede lang natin gawin? Palataya lang. Maniniwala ka lang ko sa sinasabi ni Paul. Mananampalataya ka lang doon. Kasi yun lang yung sinabi. Yun talaga yung sinabi niya. So, mananampalataya ka doon. Even in our sanctification, we believe that God will make us holy. Mananampalataya tayo. God will make us holy. Papabanalin ako ng Panginoon. Saksak niya sa utak niya yun. Papabanalin ako ng Diyos. Gagawin akong banal ni God. Hindi ako kakayaan ni God na mamuhay ako sa kasalanan. Po? Comes to? Counts. Nagiging obedient siya sa harapan ni God. Kasi yung verse na pinagkuhanan niyo po niya, kung hindi po ako nagkakamali, sinasabi po ni Paul, yung anong ibig sabihin ng faith sa kanang law. Yung faith po, nagiging obedience yan sa harapan ng Panginoon dahil wala po tayong kakayanan to obey. But, ang pwede lang natin gawin is to have faith. Yun lang kasi yung parang sinasabi nyo lang, tinatrust mo si God o nananampalataya ka na gagawin ng Diyos sa iyo yung pagliligtas, as in mula sa simula hanggang sa huling process ng salvation, it is God ang gagawa nun. So ang gagawin mo lang, panampalatayan mo lang yun. Kaya siya nagiging obedience sa harapan ni God. Okay. So, paano pa? Paano pa nagiging, ano pa yung nagiging work ng faith? Ang faith din po, ang siyang nagbibigay sa atin ng warning at encouragement sa promises ni God. Okay? The faith that we have also warns us and encourages us
dun sa words na binigay sa atin ni God. Naniniwala ba kayo that the Word of God is all about the Christians? Actually, the Word of God is all about the Christians. All about God's people. Kaya nga ang isang hindi mananampalataya, hindi nyo yan pwede ma-explain sa kanya hanggat hindi siya binoborn again ni God. Ano yan? Yung gospel, gagamitin ni God, ipapangaral siya, then yun yung magiging medium kung saan mag-work ang Holy Spirit, yung tao, i-regenerate ng Holy Spirit, saka pa lang maiintindihan ng tao yung word. Gets nyo? Kaya po, kahit na anong presentation nyo yan, ng ubod ganda, kahit anong bigay nyo ng tracts, mag-tracts distribution tayo, kahit pa ipangaral yan sa buong Pilipinas, at kahit pa sabihin ni Eddie Villanueva na si Tagle yung maging Pope para maipangaral yung gospel sa buong Pilipinas, hindi po mangyayari yun. Hindi tatanggap ang tao kay God unless born again ni God yung tao ng Holy Spirit. Oh? Hindi ko alam yung only believe, Ate Liz. Hindi ko alam yan. Okay, what I'm telling to say is ganito. Kahit na anong mangyari pa, okay, your Bible, yung hawak ninyong Bible, kung babasahin nyo lang mabuti yan, that is a letter to the people of God. Tama? Wala kayong mababasa dyan para sa unbeliever. Ang makikita nyo dyan para sa unbeliever, warning. Kasi para sa kanilang destruction. Yun. Pero the whole Bible per se, ang kinakausap talaga ng Bible is the people of God. Naintindihan niyo po ako? At unless that person, somebody na makarinig ni God, ng word ni God, ay i-born again o i-regenerate, yung tinatawag na regeneration, yung born again experience na sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, hindi niya yun maiintindihan. Kaya nga sinabihan ni Jesus si Nicodemus, guro ka pa naman. Hindi mo naintindihan. You must be born again. Kailangan mo munang mabuhay. Ano po ibig niyo sabihin? Papasok muna ako sa sinapupunan ng nanay ko. Hindi niya yun naintindihan. Why? Because hindi pa siya na-regenerate. Bakit yung mga disciples, nung paglapit ni Jesus sa kanila, come follow me, instant sunod sila kaagad. Why? Because regeneration comes. Dumating yung regeneration sa kanila. Bakit yung mga Pharisees, halos araw-araw nilang nakaka-debate si Jesus doon sa temple, pareho sila nang binabasa, magagaling sila sa Bible. Bakit ayaw nila kay Jesus? Why? Walang regeneration. Okay, this is to show you. Okay. Ano po sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 5? Matthew 5:5. The meek shall, blessed are the meek, for they shall. Oo, kaya ang ganda ng nickname ni Michael. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Oo. Tapos, the persecuted, sabi din sa verse 10, blessed are the persecuted kasi they will inherit the kingdom. Yung mga reviled sa verse 12, they will be rewarded. Patungkol yan lahat sa mga believers. Actually, yung mga promises na makikita niyo sa Bible, it's always patungkol sa mga believers. Okay? So, our faith will help us to be warned and to be encouraged dun sa mga sinasabi ng Scriptures. Hindi nyo maiintindihan yan kung wala kayong tunay na faith. When I say faith, hindi ito yung faith na manampalataya ka lang, kundi yung faith na binigay ni God. Okay?
tandaan niyo that faith comes from the Lord. Hindi yan nangyagaling sa inyong sarili, but faith comes from the Lord. At hindi yan mangyayari, hindi nyo kayang panampalatayanan yung sinasabi ng Bible if you don't have that kind of faith. Hello? Hindi ito simpleng paniniwala. Tandaan niyo, even the demons believe. Nangangatal pa. Yung sinasabi ko sa inyong faith, this is the kind of faith na binigay ni God sa atin. Faith of a true Christian. Okay? So, kailangan nating makita ito ng si God, binigay sa atin yung faith na yan for us to obey, for us to be encouraged, at for us to be warned. Okay? Sige, ito pa. Gusto ko pang makita ninyo yung mga passages sa Matthew. Open nyo ulit sa Matthew chapter 5. Start tayo sa verse 5 verse 21. Tingnan niyo yung warning sa sinasabi ko sa inyo. Yung word ni God ay may mga warnings. Okay? At yung faith natin dapat umandar doon sa mga warnings na yun. Okay? Verse 21. You have heard that it was said, those of the old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Verse 22. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. Whoever says you fool will be liable to hell. Ba't niya paniniwalaan yun? Ba't niya paniniwalaan na kapag napuot ka lang sa kapatid mo, you are liable? If you don't have faith. Nakuha niyo ba yung point ko? Ang alam ng marami, kapag ikaw ay pumatay, as in sinaksak mo, binaril mo, sinakal mo yan, namatay yan, liable ka. Tama? Sa mga hindi Christian, sabihin nyo yan. Alam mo ba, na kapag napuot ka, pinatay mo na rin siya? Tingnan nyo kung paniwalaan kayo. Nagigets nyo ba yung point ko? Yung faith natin shows us yung deeper sense ng warning ni God. Hindi ito simpleng warning lang. Yung warning ni Jesus, okay, yung mga words ni Jesus, it's more than the outward appearance ng sin. Ang sin ay nandyan sa ikaibuturan ng puso at buhay ng tao. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sige, i-challenge ko kayo. Nalalaman niyo ba kung ano yung sin na umaandar sa buhay niya? Sige, tingnan niyo lang. Kaya niyo? Hindi. Hindi, di ba? Si Lord lang. Hindi niyo alam kung ano yung sin na tumatakbo sa utak niyan. Tama? Pero si God, si Jesus, nilantad niya yan. Especially dyan sa Matthew. Okay, nilantad niya yan. Ngayon, paano mo yan paniniwalaan? Hindi naman ako nananakit ah. Hindi naman ako nagsasabi ng bad words. Bakit mo ako hinuhusgahan? Okay? Ngayon, if you don't have faith, you won't believe what Jesus is saying. This is a, kumbaga, massive warning. Napakatindi at napakalaking warning. Kasi, ang pagkapuot sa kapatid ay ang pagkapuot sa kapatid ay kahalintulad o kasimbigat din ng pagpatay. Gets nyo? Meaning, sinfulness, okay, is that, kumbaga napakalalim ng sinfulness. Hindi lang yan nakikita outward, but even inside.
Yung babaeng, yung mang-rape ka, kasalanan yun, right? Pero si Jesus ay sinabi niya na ano daw? Look lustfully. Look lustfully. Okay? Natawa ako nung nung nasa sales promo pa ako. Ang dami kong friend na taga Summit Media, taga ibang mga magazines sa preview, mga ganong preview magazines. Ang dami kong friends doon. Every month, may supply ako ng Top Gear, meron ako supply ng entrepreneur, doon ako nakakapag-aral ng mga iba't ibang mga sa businesses, sa stocks, paano ko siya titingnan. Tapos itong taga-summit, sabi sa akin, Chef, hindi ka pa talaga magre-request ng FHM? Tawa sa kanya. Sabi ko, alam mo ba yung nagsasabi mo? Sabi niya, Sir, yung mga kasama mo dito, may monthly subscription sa amin ng FHM. Kasi yung mga kasama ko, dinadalhan nila yun complimentary copy. Tawa ako ng tawa sa kanya. Alam niyo yung sin, when you carve it, kapag hino-hone ninyo yung sarili nyo sa isang sin na yan, mahihirapan kayong makawala doon. Tama? Halimbawa, katamaran. Ang pagiging tamad po ba ay kasalanan? Yes! Huwag nga araw pakainin, di ba? Pero once you hone yourself, ano ibig sabihin nun? Pag hinulma nyo yung sarili nyo dyan, okay? Pag hinayaan nyo yung sarili nyo dyan, okay? Alam nyo nang tamad kayo, tapos gigising ka pa ng alas 9, alas 10. Okay? Lalo ang magiging tamad. Tama? Kapag nilapit nyo yung sarili nyo, alam nyo nang ito yung sin na winawar ng scriptures, pero yun pa rin yung nilalapitan mo, ano mangyayari? Pastor, kasalanan ba yan? Magasin lang yun eh. Masama yung nanghihipo ka, masama yung nangre-rape ka, masama yung nangbababae ka. Ang sabi ng scriptures, sabi ni Christ, once you look lustfully. Okay? So kahit na simpleng babae yan, kahit na hindi yan nakahubad o hindi yan nakasexy outfit, pag tiningnan mo yan ng lustful, kahit balot na balot yung babae, nakakasala ka pa rin. Hindi nyo ba napapansin na hindi lang yung mga modern dresses ang mga nare-rape? Sa India ba, modern ang dress nila? Bakit ang daming gang rape sa India? Alam niyo ba yung mga damit ng mga Indians, di ba? Mga nakasari sila, balot na balot sila yung mga babae doon. Though there are some who uses midriff, pero hindi pa rin. Mga babae doon, nakabalot sila. Ang hahaba doon, di ba? Kaya nga niloloko sila, mababaho kasi yung mga damit nilang kakapal. Bakit nagkakaroon ng mga gang rape? Why? Because of lust. Because of sin. Because of lustful look. Hello? Because of lustful look. Sino ang maniniwala na ang utak mo, because of your inward being, you are committing sin? Kung wala kang faith kay God. Tayo lang mo yun. Sino ang naniniwala na ang pagiging gay, kasalanan? Sino naniniwala doon? Tayo lang yun. Naniniwala ba sila doon? Okay? Karapatang pang tao yan Preference yan. Preference. Diba? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kung wala kayong faith, if you don't have faith, you won't believe. Ito sinasabi ng scriptures. Both the promises and the warnings. Kaya merong role yung faith natin sa holiness. Kasi kung wala kayong totoong faith, you won't believe. Tama? Yun lang naiinggit ka Yun lang nagnasa ka. Kasalanan na Iba yung pangarap, iba yung sin. Pangarap yung yumaman, masama ba yun? Hindi. Walang masamang pangarap na yumaman.
Ang masama, yung pinag-iinteresan mo, yung mga bagay na hindi iyo. Hello? Sino makakaintindi nun? Those only who have true faith will understand those things. Gets nyo? So, anong role ng Holy Spirit? The Holy Spirit exposes the sin. Ano pa? Illumines the Word. Focuses us to Christ. Anong ginagawa niya sa church? Anong ginagawa ng Holy Spirit sa church? Review tayo. Ha? Anong ginagawa ng Holy Spirit sa church? Binubuhay niya tayo sa loob, binibigyan niya tayo ng strength. Ano pa? Nag-edify through the ministry. Tapos yung nagbibigay ng fruit. Okay. Ano naman ang role ng gospel? Tinutulak tayo para tayo ay magpasalamat. Therefore, tayo ay mamumuhay ng may holiness. Tapos, pangalawa, ano pa? Anong ginagawa? Pinapakita yung ating posisyon. Dati tayong sinner, ngayon ay tinatawag na tayo. Yun yung ginagawa ng gospel. Ano naman ang ginagawa ng faith? Okay. Warning tapos, and promises. Kung wala kayong faith, hindi yan mangyayari. Kaya pasalamat tayo kay God because una, nandyan ang Holy Spirit. Tapos, yung gospel na binigay niya sa atin, yung ginawa niya sa ating buhay, let's go back again and again and again. Nagtataka ako bakit hindi na pala dapat pagtakhan. Mas maraming church ngayon, even big churches, don't want to talk about the gospel anymore. Ang gospel sa kanila ay pangsimula lang ng Christian life. Pangsimula lang yun ng Discipleship 101. Pagkatapos ng Discipleship 101, hindi na pag-uusapan ng gospel. Ang pag-uusapan na is, give para ikaw ay blessed ni God. Ano yung mga tips para maging maganda yung buhay mo. Puro ganun na. Yes. But the gospel should always be reminded from time to time. Hello? To show us, asan na ba tayo? Ano ba tayo ngayon? Okay? At yung faith na binigay sa atin ni God, ito dapat ang laging nagre-remind sa atin ng warning ni God at ng promises na meron tayo. Okay po? Tayo pong lahat ito ngayon. Let's thank the Lord. Let's pray. Father, we thank you for the agents of holiness na binibigay mo sa amin. Father, we thank you for the Holy Spirit that you sent, just like what Jesus has promised in the book of John, that you will send a helper, a counselor, another one who is just like you, who will always reminds us the word of Christ. Thank you for the Holy Spirit, who strengthens us up, Lord God, who makes us alive, who gives us strength in our inner being that we may live accordingly. Thank you, Lord God, for the power, Lord, that the Holy Spirit is giving us. Thank you for the ministry that you have given to each and every one of us. Thank you for the gifts, those who you are using, O Lord God, by the power of your Holy Spirit to strengthen us up, to remind us that we should be holy. Thank you for the fruits of the Spirit that's being seen in our lives, Lord God. That without the power of your Holy Spirit, there will be none in our lives, Lord God. Thank you for the gospel that always reminds us who we are, our position, Lord, and that we should show our gratitude because of the gospel that you have given us. Thank you, Lord God, for the faith. Thank you for this faith, Lord, that comes from you. That only those authentic faith will recognize your warnings and your promises. No one could understand this, Lord God, unless we are born again. And we thank you so much for your love.
We thank you so much for your kindness. All of this, Lord God, is because of your grace. We cannot repay you, Lord God. Even if we would exhaust all of our being, Lord, no one could repay your goodness, Lord God. And we thank you so much, Lord, for your deed, Lord God, your deeds, Lord God, so wonderful. Thank you so much. No one can be proud for you. All of us, Lord God, brings to humility. Because of the Spirit, because of the gospel, and because of the faith that you have given us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.